Nakakita ka na ba ng puno na kung tawagin ay talisay? Isang natatanging punong kahoy na madalas na ring makikitang tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Subalit batid mo ba na hindi lamang ang lilim nitong taglay ang pwede mong pakinabangan, kundi marami pang ngang karamdaman na maaari pala nitong malunasan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga gamit at benepisyo sa atin ng puno ng talisay. Saan-saan mo nga ba ito maaaring gamitin at ang mga taglay nitong pakinabang. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Talisay, isang klase ng punong kahoy na natural na ngang tumutubo sa mga tropikal na bansa kagaya ng Australia, Madagascar at maging dito sa atin sa Asia. Kilala rin ito sa mga katawagang country almond, Indian almond, tropical almond, Malabar almond at sea almond sapagkat karaniwan itong makikitang tumutubo sa mga dalampasigan. Isang uri ng puno na kabilang nga sa mga leadwood family na Combretaceae at popular sa binomial name na Terminalia catapa. Madalas makilala ang punong ito dahil sa mga lilim nitong bigay. Tumataas ang talisay ng hanggang 35 metro at mayroong mga palapad na mga sanga na animo nga ay hugis vase. Malalapad rin ang mga luntian at makikintab nitong dahon. At ang mga bunga naman na maaari mo ngang kainin. Kagaya ng pili, maaari mo itong kainin ng hilaw at pwede mo ring lutuin. Ginagamit nga ito sa paggawa ng mga langis o kaya naman ay lana. At maaari mo ring gamitin sa pagluluto. Subalit maliban dito ay marami pa pala itong benepisyong hatid. Ang katawan ng puno ng talisay ay kadalasang gamit sa paggawa ng mga canoes o mga bangka. Ang dahon naman nito ay mayaman sa mga flavonoids katulad ng kaempferol at quercetin at madalas ngang gamitin bilang herbal na halaman. Sa bansang Taiwan, ang mga nahulog ng dahon nito ay pinupulot upang gamiting panlunas sa mayroong mga sakit sa atay. Samantalang sa Suriname naman, ay pinakukuluan ang dahon nito at ginagawang tsaa na panlunas sa mayroong mga diarrhea at dysenteria. Ito rin ay pinaniniwalaang makatutulong upang makaiwas sa pagkakaroon ng cancer. Mayaman din ang punong ito sa antioxidant, kaya naman mahusay ito sa pagpapalakas ng ating immune system. Kaya naman huwag mong baliwalain ang puno ng talisay. Hindi lamang isang ornamental na puno, kundi pwede ring panlunas sa ilang karamdaman. Sa inyong probinsya, mayroon pa bang mga puno ng talisay? At ano naman ang tawag nito sa inyo? Pamilyar ba kayo sa dahong ito o sa puno ng Gemelina? Isang malaking uri ng puno na kadalasang makikita dito sa atin sa Pilipinas. Subalit batid mo ba na ang punong ito pala ay napaka-useful at napakahalaga? At isang ngang punong lunas, halimbawa na lamang sa pananakit ng kalamnan, sakit ng likod na inyong nararamdaman. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at sa videong ito ay talakayin natin kung papaanong magagamit ninyo ang mga dahon ng punong ito ng Gemelina upang makagaling ng inyong mga nararamdaman sa katawan na hindi mo na nga kinakailangan pang
gumastos ng mahal. Ang Gemellina o gambari kung tawagin ay isang uri ng malaking puno na native sa bansang katulad ng Pakistan, Bhutan at India. At maging sa ilang panig sa Asya, ito ay makikitang tumutubo na rin. Kilala rin ito sa mga katawagang beechwood, Kashmir tree at yamane. Dito nga sa atin sa Pilipinas ay popular din ang puno ng Gemellina. Dahil marami itong pinagkakagamitan, kagaya na lamang ng kahoy nito bilang kasangkapan sa paggawa ng mga muebles, plywood, posporo, papel, particle board o di naman kaya ay sa paggawa ng mga musical instrument. Subalit iilan pa lamang sa atin ang nakababatid na ang punong ito pala ng Gemellina ay isang mahusay na punong gamot kahit noon pa ngang unang panahon. Ang mga ugat nito, bunga at ang dahon ay pinagmumulan ng maraming kalunasan gaya ng pagiging nitong mabisang pesticide, antimicrobial, anti-diabetic, anti-aging at anti-epileptic agent. Partikular na nga ang mga dahon ng puno ng Gemellina. Kung kayo nga ay mayroong nananakit na kasukasuan o sakit ng likod, bunga ng lamig-lamig sa mga katawan na nagdudulot ng pagkabalisa, hirap sa pagkilos, pananakit ng katawan at hirap sa pagtulog, ay hindi mo na nga kinakailangan pa na gumastos o bumili agad ng gamot. Kumuha ka lamang ng 3 hanggang 5 piraso ng katamtamang laki ng dahon ng puno ng Gemellina. Ligisin ito o durugin gamit ang inyong mga palad upang maglabas nga ito ng animoy mga berding katas. Pagkatapos nito ay itapal ito sa nananakit na bahagi ng katawan at gawin ito bago matulog. Maaari mo rin itong talian ng tela upang hindi ito maalis sa pagkakadikit. Hayaan lamang ito magdamag at iwasang maligo kinabukasan. Kung kayo rin naman ay inuubo o mayroong makating ubo, magtapal din lamang nito sa dibdib upang gumaan ang pakiramdam. Dahon pa lamang po iyan ng Gemellina, dahil maging ang bunga at buto nito ay marami pa ring halaga. At hanggang sa kasalukuyan nga ay puspusan pa rin ang pag-aaral sa mga bisa nito. Hindi ba't kapaki-pakinabang pala ang dahon o ang puno ng Gemellina? Nagkalat lamang sa ating paligid ay makatutulong pala. Ikaw, nasubukan mo na rin bang gamitin ang dahon ng Gemellina? Mga bulaklak na animoy na kabiting hummingbirds at bunga naman na animoy sitaw. Ito ang halamang madalas tawagin ng ilan ay katuray. Isang munting puno na madalas mo na ring makita, ngunit hindi lahat ay nakababatid ng nag-uumapaw nitong halaga. Subalit alam mo ba na ang punong ito pala ay napakahusay na panlunas sa mayroong diarrhea, migraine, lagnat at problema sa paghinga. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at sama-sama nating alamin kung saan-saan nga ba natin ito maaaring gamitin at aling bahagi nito ang maaaring kainin. Ito ang halamang Sesbania grandiflora o mas popular nga sa mga katawagang vegetable hummingbird, katuray, agati at West Indian pea. At madalas kang makikitang tumutubo sa mga bansa dito sa Asya at Australia. Ang punong ito ay maaaring tumaas nga ng hanggang 8 metro. May mga bilugang mga dahon at bunga na animoy sitaw. Subalit ang agad na aagaw ng inyong pansin ay ang kanilang makukulay at malalaking mga bulaklak na minsan ay kulay pink,
pula at kadalasan ay kulay puti. Isa nga ang bulaklak ng katuray sa mga edible na mga bulaklak, kaya naman ito ay madalas makitang kinakain. Kadalasan itong niluluto sa curry o kaya naman ay ginagawang salad o garnish. Ang katuray rin ay mayaman sa vitamin A, calcium, phosphorus, folate, thiamine, niacin, vitamin C, at mainam sa mga buto at ating immunity. Subalit alam lamang natin na ang bulaklak nito ang pwedeng makain. Batid mo ba na halos lahat ng bahagi ng punong ito mula sa bulaklak, dahon at katawan ay kapaki-pakinabang? Nakapagpapatibay ng buto at nakapagpapalakas ng immune system ang pagkain ng dahon at bulaklak ng katuray. Ang bulaklak at buto naman ito ay nagtataglay ng mga saponins at sesbinamide na mainam na antibacterial at antimicrobial agent. Ang dahon ng katuray ay isang mahalagang gamot din sa Ayurveda bilang lunas sa migraine, sinusitis, fever at mga problema sa paghinga. Maaari ring makapawi ng paninilim ng paningin, katarata at sakit sa ulo ang pagkain ng bulaklak nito. Ang tinataglay namang cysteine ng mga dahon nito ay isang mahusay na antioxidant at antimicrobial property. Pinaniniwalaan rin na mahusay para sa mayroong diabetes ang halamang ito upang ma-repair ang mga nasirang pancreas cells na siyang kumukontrol sa pagtaas ng ating sugar level. Higit sa lahat, ito rin ay mainam sa mayroong colon cancer o di kaya naman ay lung cancer. Hindi ba't nakabibilib ang halamang ito? Na maliban sa maaari mo nang gawing puno sa bakuran, ay marami pang nakabibilib na pakinabang. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng puno o ng mga bulaklak ng katuray o ng halamang Sesbania grandiflora? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.